Mainit ang araw noon sa baryo ng San Roque, isang liblib na lugar na napapaligiran ng kagubatan at bundok. Ang katahimikan ng baryong ito ay tila katahimikang may tinatagong lihim. Lahat ng mga nakatira rito ay mababait kung pakikitunguhan mo, pero kakaiba ang kanilang mga mata. Tila palaging may binabantayan, may itinatago. Isang hapon, dumating ang isang lalaking duguan at marumi. May mahahabang buhok na gusot at ang mga kasuotan niya'y wasak-wasak. Sumisigaw siya ng kung ano-ano habang naglalakad sa gitna ng daan. "Ah! Huwag ninyo akong kainin! Huwag! Tulong!" May mga nilalang sa gabi, mga hayop na mukhang tao. Ang mga bata ay nagtatakbuhan palayo sa kanya habang ang matatanda ay nagsasara ng mga bintana. Pero may isang matandang babae, si Aling Rosa, ang lumapit sa kanya. "Sino ka ba, hiho? Anong nangyari sa'yo?" Ngunit tumitig lamang ang lalaki kay Aling Rosa, saka biglang humalakhak. "He he he he! Ako si Prinsipe ng Ulap! Ha 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 ha!" Napailing si Aling Rosa. Baliw nga, kawawa naman. At simula noon tinawag na siya ng mga taga-baryo na baliw. Walang nakakakilala sa kanya at tila wala rin siyang maalala. Palaboy-laboy siya sa daan, minsan kumakain ng mga dahon, minsan naglalakad ng nakapaa sa putik, at minsan naman ay nakikipag-usap sa mga puno. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang tinatawag nilang baliw ay si Ramon, isang bihasang albularyo mula sa kabilang probinsya. Hindi siya basta-basta lamang manggagamot. Isa siyang tagapangalaga ng mga sinaunang anting-anting at tagapagmana ng itim at puting karunungan laban sa mga nilalang ng dilim. Ang totoo, alam na ni Ramon ang matagal nang itinatago ng baryo ng San Roque. Ilang taon na siyang naghahanap ng isang baryong pinamumugaran ng angkan ng mga aswang. At nang makita niya ang baryong ito sa kanyang panaginip, agad siyang naglakbay pakanluran. Hindi siya nagpanggap na baliw para lang maka-score ng awa. Ginawa niya yon upang makalapit sa baryo nang hindi mapansin ng mga nagmamasid na halimaw. Alam niya, mayroong mga matang laging nakasunod sa kanya. Isang gabi, habang siya'y nakahiga sa ilalim ng puno ng santol, narinig niyang may kumakaluskos sa damuhan. Dahan-dahan siyang dumilat, ngunit nanatiling nakahandusay na tila walang malay. Mabango, bagong dugo, bata pa. Bulong ng isang paos na tinig. Mula sa dilim, lumabas ang isang matandang babae, kuba, at may mga kuko na singhaba ng isang sundang. Ang mga mata nito'y mapula, at ang hiningay amoy panis na dugo. Si Ramon, bagamat nakapikit, ay nagumpisa ng ibulong sa isip ang panlaban niyang orasyon. Unti-unti, may liwanag na lumitaw mula sa ilalim ng kanyang basahan sa dibdib, ang kanyang mutya ng itim na uling, ang siyang nagbibigay lakas sa kanya sa dilim. Ngunit hindi pa siya pwedeng sumalakay. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang matuklasan ang puno ng ugat ng kasamaan sa baryong ito. Kaya't nagkunwaring biglang nagising si Ramon at sumigaw. Huwag mo akong kainin! Ako'y walang lasa. May sakit ako." Sabay takbo sa kabilang bakod. Tumawa ang matandang aswang. "Ha, baliw talaga. Sa susunod, di ka na makakatakbo." Kinabukasan, pumunta si Ramon sa tabing ilog at sinadyang lapitan si Lando, ang lalaking tagaputol ng kahoy na kilala sa pagiging suplado. "Hehehe, Lando. Nakausap ko kagabi ang puno ng mangga at sinabi niya, malapit ka nang mamatay." Pinagtawanan siya ni Lando. "Baliw ka talaga. Huwag kang lalapit sa akin, baka mapatid ko leeg mo dyan." Ngunit ang totoo, alam ni Ramon na si Lando ay hindi tao. Isa siyang tagabantay ng kanilang angkan. Isang aswang na nag-aanyong tao sa araw ngunit nagpapalit anyo sa gabi. Nakita niyang nagulat si Lando sa sinabi niya. Isa iyong senyales na tumama siya sa pinipigilan nitong itinatago. "Sige lang, kunwari ka pa, pero darating ang araw, babalik sa inyo ang takot." Sa isip ni Ramon,
Isang anakan ng aswang, kumpirmado na. Pero nasaan ang ina? Saan ang pugad nila? Ilan pa sila sa baryong ito? At sa huling bahagi ng araw na iyon, humarap si Ramon sa malaking punso sa tabi ng punong balete at bumulong. Gabayan mo ako, Lolo Apong, sa dilim ng aking landas. Iligtas natin ang mga inosente mula sa mga hayop na nagkukubli sa anyo ng tao. Tahimik ang buong baryo ng San Roque kinagabihan. Walang masyadong ilaw at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing tanglaw sa mga daan. Sa unang tingin, parang isang ordinaryong gabi lamang. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may mga matang nakasilip sa dilim, mga matang gutom at naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Habang ang lahat ay tulog, si Ramon, ang albularyong nagkukubling baliw, ay palihim na gumapang palabas mula sa ilalim ng kubol na kanyang pinagpapahingahan. Bitbit niya ang isang lumang sako na puno ng mga halamang gamot, tinik ng kalumpit, langis ng niyog na may dasal, at ang kanyang inaasahang sandata, isang baston na may laman sa loob, isang punyal na binendisyunan ng 7 albularyo mula pa sa kapatagan ng Siquijor. Dahan-dahan siyang tumungo sa likod ng lumang simbahan, isang lugar na iniiwasan ng karamihan. Ayon sa bulong-bulungan, ang lugar na iyon ay minsan nang sinubukang sunugin ng mga dayo matapos mapag-alamang may ginagawang ritual doon tuwing buwan ng dilim. Ngunit bago pa man masunog ang buong simbahan, naglaho ang mga dayo. Walang bangkay, walang bakas ng dugo, tanging amoy ng asupre ang naiwan. Lumapit si Ramon sa lumang pinto ng simbahan at tinapik ito ng 3 beses gamit ang baston. Walang sagot, bulong niya. Pero alam niyang hindi niya kailangan ng tugon. Ang palatandaan ng aktibong ritual ay ang amoy ng bulok na karne sa hangin at ang paggalaw ng anino sa paligid ng altar kahit walang sino man doon. Pumasok siya sa sirang bintana at dumapa sa likod ng isang sirang upuan. Lolo Apong, ipakita mo sa akin ang nilalaman ng kadiliman, bulong niya habang inilabas ang maliit na salamin na bilog. Isa itong salamin ng liwanag at kapag itinapat sa kadiliman, lumilitaw ang mga nilalang na hindi makikita ng mata ng ordinaryong tao. Itinapat niya ito sa altar. Doon niya nakita 3 nilalang, may pulang mata at mahahabang kuko, nakatalikod habang may inilalapag sa gitna ng altar. Isang putol na braso, sariwa pa ang dugo. Panginoon, tanggapin mo ang aming alay, sabay-sabay na sambit ng mga nilalang. Bigyan mo kami ng lakas at bagong anyo upang mas lalo kaming makapanghawa. Napakagat ng labi si Ramon. Alam niyang hindi niya pa kayang harapin ang 3 ng sabay. Hindi pa siya handa. Hindi pa kumpleto ang kanyang 4 na orasyon ng kalasag. Isa pa lamang ang naisalin niya sa balat gamit ang uling ng punso. Nagpasya siyang umalis muna, ngunit bago siya tuluyang makalabas, may narinig siyang boses mula sa likod. Kanina ka pa namin pinagmamasdan. Lumingon si Ramon. Isang batang babae na halos 8 taon pa lang ang edad, nakasuot ng puting duster. Pero ang mata nito, dilaw, parang mata ng uwak. Hindi ito tao. Baliw ka, hindi ba? Sabay ngiti ng bata, at sa ngiting iyon, lumabas ang matatalim niyang ngipin, parang mga pako sa itim na kahoy. Baliw ako, oo. Pero hindi ako tanga, sagot ni Ramon. Sabay iwas at hinagis ang isang langis na may pulbos ng abo ng baging na itim. Pumutok ito sa ere at agad na paatras ang bata. Ah! Sakit sa mata! Sigaw ng nilalang, sabay biglang naglaho. Agad na tumakbo si Ramon pabalik sa kubol. Pagkarating niya roon ay napaluhod siya sa lupa, hinihingal, nanginginig. Kinabukasan, umaga pa lang ay may usap-usapan na sa buong baryo. Si Mang Cardo, nawawala. Si Mang Cardo ay isang matandang tahimik na nakatira sa gilid ng gubat. Ayon sa mga kabaryo, nakita pa raw ito kahapon ng umaga na naglalakad papuntang ilog. Pero mula noon, hindi na ito nakabalik.
agad na nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Fidel, ang pinuno ng baryo. Nandoon din si Padre Amado, ang bagong paring inilaan sa baryo ilang buwan pa lang ang nakararaan. Hindi tayo dapat mabahala agad, baka naligaw lang si Cardo, sambit ng kapitan. Pero si Padre Amado ay tila may alinlangan. Ipinapanalangin ko na lamang na hindi totoo ang aking kutob. Si Ramon, nakaupo sa gilid, naglalaro ng putik, ay biglang sumigaw. Huwag kayong umasa. Siya'y pinaghati-hatian kagabi ng mga hayop na mukhang tao. Lumingon sa kanya ang lahat. Tahimik nga dyan, baliw. Huwag mong takutin ang mga tao. Sigaw ni Lando ang tagaputol ng kahoy. Ngunit sa isip ni Ramon, isa ka rin sa kanila, Lando. Malapit ka na. Malapit na akong sumalakay. Sa hapon ding iyon, pumunta si Ramon sa likod ng lumang paaralan. Doon, sa ilalim ng isang baul, ay itinago niya ang isa sa kanyang pinakaimportanteng kagamitan. Ang aklat na kalinawan. Isang sinaunang aklat na may lamang mga orasyon at dasal panlaban sa aswang, lamang lupa at engkanto. Binuksan niya ang pahina ng ika-6 na kabanata. Ritual ng pagkilala sa tunay na anyo. Ang ritual na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa isang albularyo na makakita ng tunay na anyo ng sino mang nilalang kahit magbago pa ito ng anyo sa araw. Ngunit kailangan niya ng sangkap, dugo ng puting manok, balahibo ng paniki at itim na kandila mula sa guhit ng buwan. 3 lang ang gabi bago sumapit ang pulang buwan. Doon sila nagtitipon. Doon ako aatake. 3 araw na lang bago sumapit ang pulang buwan. Ang gabi kung kailan lumalakas ang mga nilalang ng dilim. Sa panahong iyon, ang mga aswang sa baryo ng San Roque ay nagtitipon upang maghandog ng buhay na alay at magpalitan ng dugo upang manatiling malakas at mapanatili ang kanilang kakayahang maganyong tao. Alam ni Ramon na wala siyang karangalan o gantimpalang makukuha sa kanyang misyon. Ginawa niya ito hindi para sa papuri, kundi para sa panata niya sa kanyang namayapang guro, ang matandang albularyong si Lolo Apong Mateo, na pinaslang ng mga aswang sa baryo ng Apalit noong siya'y 15 taong gulang pa lamang. Ngayon, siya na ang susunod na aatake. Gabi bago dumating ang pulang buwan, habang nakahiga sa ilalim ng punso si Ramon, ay bigla siyang napanaginipan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng puting barong, nakayapak at may hawak na kawayan. Ramon, bulong ng matanda, huwag mong kalimutan, hindi lahat ng halimaw ay aswang at hindi lahat ng tao ay kakampi mo. Napadilat si Ramon. Hingal na hingal siya. Tumayo siya agad at kinuha ang kanyang mutya ng buwan mula sa ilalim ng punso. Nang hawakan niya ito, biglang kumislap ang kapaligiran. Isang senyales na may nilalang na mas malakas kaysa sa ordinaryong aswang ang malapit sa kanya. Hindi lang pala mga aswang ang kaharap ko, bulong niya. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Padre Amado habang siya'y nagkukunwaring kumakain ng damo sa tapat ng sapa. Ikaw, hindi ka baliw, sambit ng pari habang lumalapit. May alam ako. Napatigil si Ramon, umaktong baliw pa rin. Hehe, ako si Kabayong Pula, takbo! Pero ang sagot ng pari ay, ang tunay mong pangalan ay Ramon de San Mateo, albularyo, tagapangalaga ng mutya ng apoy, anak ni Joaquin. Biglang tumahimik si Ramon. Sino ka talaga? Tanong niya. Tinanggal ni Padre Amado ang kanyang krus sa dibdib. Sa likod nito ay may nakaukit na tatak ng bulalakaw. Isang palatandaan ng mga bantay ng liwanag. Isang lihim na samahan ng mga taong simbahan at albularyo na nagtatanggol sa mundo laban sa kadiliman. Ako'y isa ring tagabantay. Inatasan akong magmasid sa baryong ito, pero hindi ko magawang lumaban. Mahina ang dasal ko laban sa mga nilalang dito. Kung gayon,
Tutulungan mo ako? Tanong ni Ramon. Tutulungan kitang maghanda, pero ikaw pa rin ang unang dapat umatake. Sa'yo nakasalalay ang tagumpay ng liwanag. Kinagabihan, sa likod ng punong balete, isinagawa ni Ramon ang ritual ng pagkilala sa tunay na anyo. Bitbit niya ang 3 sangkap na pinaghirapan niyang hanapin: dugo ng puting manok, balahibo ng paniki, at itim na kandila ng guhit ng buwan. Sinindihan niya ang kandila at habang umiikot sa punso, paulit-ulit niyang binibigkas ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag, ilantad ang dilim, sa mata kong tapat, ipakita ang tunay na anyo ng nilalang na lihim. Pagkatapos ng 3 ikot, humangin ng malakas. Ang apoy ng kandila ay hindi namatay, kundi kumislap ng asul, isang senyales na ang orasyon ay tinanggap. Biglang nagdilim ang paligid. Sa harap niya, lumitaw ang mga aninong hugis tao. 1, 2, 5. Pero sa gitna ng mga anino, may isang mas matangkad, mas itim, at mas malamig ang presensya, ang pinuno ng mga aswang sa baryo. Kinabukasan, habang naglalakad si Ramon papunta sa tindahan ng tinapay upang magkunwaring normal, ginamit niya ang bisa ng orasyon. Ang mata niya ngayon ay nakakakita na ng mga nilalang sa tunay nilang anyo. At doon niya nakita, si Kapitan Fidel, ang pinuno ng baryo, ay hindi tao. Ang anyo nito ay may kaliskis sa leeg, mapuputi ang mga mata, at ang dila ay parang sa ahas. Si Lando, ang tagaputol ng kahoy, ay may pakpak sa likod na pilit na tinatago sa ilalim ng barong. At ang pinakanakagimbal sa lahat, si Aling Rosa, ang matandang unang tumulong sa kanya noong una siyang dumating, ay isa rin sa kanila. Ngunit hindi siya ordinaryong aswang. Ang kanyang katawan ay may ukit na mga itim na letra sa braso at leeg, palatandaan ng tagasumpa. Mga aswang na may kakayahang bumasa ng panalangin at gamitin iyon sa masama. Bumalik si Ramon kay Padre Amado kinagabihan. 3 ang pinakamakapangyarihan, si Fidel, si Rosa, at isang hindi ko pa nakikita. Ngunit may nararamdaman akong presensya sa ilalim ng simbahan. Isang napakatandang nilalang. Tumango si Padre Amado. Ang sabi-sabi, may nilibing sa ilalim ng altar ng simbahan. Isang matandang aswang na pinuno ng kanilang lahi, pinangalang Satalan. Baka siya ang iyong nararamdaman. Kung si Satalan nga ang nariyan, kailangang mabasag ang kanyang sigil bago sumapit ang pulang buwan. Kapag hindi, magigising siya at wala nang makapipigil sa kanila. Gamit ang tulong ni Padre Amado, ipinakita ni Ramon ang isang bitak sa likod ng altar ng simbahan. Gabi-gabi, pumupunta sila roon at unti-unting inaalis ang mga batong nakaharang. Doon nila nakita ang isang lumang hagdanan pababa, halos natabunan na ng panahon. At sa dulo ng hagdan, may isang pintuang bakal na may ukit. Dito nakaluklok si Satalan, ang ama ng mga gutom. Buksan at ang gabi magiging walang wakas. Napalunok si Ramon. 3 araw na lang. 3 araw. 3 gabing puno ng takot, pagbabalat kayo at panalangin ang kailangang pagdaanan ni Ramon at Padre Amado bago tuluyang sumapit ang gabi ng pulang buwan. Ang pinakakinatatakutan ng mga albularyo sapagkat dito lumalakas ang kapangyarihan ng mga nilalang ng kadiliman at humihina ang bisa ng panalangin at anting-anting. Habang abala ang mga taga-baryo sa paghahanda ng pagdiriwang, isang peking pista na pinamumunuan ni Kapitan Fidel, ay palihim namang naghahanda sina Ramon para sa isang giyera sa dilim. Kinagabihan ng 2 araw, muling bumaba si Ramon sa ilalim ng simbahan. Bitbit ang isang pirasong bulong orasyon na isinulat pa ng kanyang lolo Apong Mateo. Ang layunin niya, basagin ang selyo sa Satalan, ang matandang nilalang na natutulog sa ilalim ng altar. Pero paglapit niya sa pintuang bakal, napansin niyang basa na ito, hindi ng tubig, kundi ng dugo.
May amoy asupre sa paligid at ang hangin ay malamig. Hindi malamig ng panahon, kundi malamig na parang bangkay. Hindi pa natin binabasag ang selyo, sambit ni Ramon kay Padre Amado. Ngunit unti-unti na itong nagigising. Tumango si Padre Amado. May mga dasal ako mula sa libro ng San Benito. Kung sama-sama nating babasahin ito, baka mapigilan natin ang paggising. Alam ni Ramon na kulang pa ang kanyang lakas para sa araw ng labanan. Kaya't sa tulong ni Padre Amado, nagtungo siya sa bahay ni Mang Lirio, isang matandang ermitanyong kilala sa pagtago ng mga sinaunang agimat. Walang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Mang Lirio, ngunit para kay Ramon, isa siya sa mga pinakahuling tagapag-ingat ng agimat ng kalasag ng liwanag. Isang mutyang nilubog sa ilog ng ulan at pinatibay ng dasal mula sa 7 pari sa 7 albularyo. Pagkarating nila, tahimik ang paligid. "Mang Lirio?" tawag ni Ramon. Walang sumasagot. Ngunit nang pumasok sila, bumungad ang bangkay ng matanda. Nakapako sa dingding, ang dibdib ay bukas at ang puso'y wala na. Napakuyom ng kamao si Ramon. Naunahan tayo ng mga aswang. Alam nilang ito ang susunod kong hakbang. Sa tabi ng bangkay, may dugo ang sulat na nakasulat gamit ang daliri. "Hindi pa ito tapos. Hinihintay ka na namin, Ramon." Sa gabing iyon, habang nag-uusap sila ni Padre Amado sa tabing ilog, nabanggit ni Ramon na may isa pa siyang kailangan upang tapusin ang pangontra sa madugong orasyon ni Satalan. Luha ng isang batang walang kamalayan. Ang tanging problemang naiwan, ang inosenteng bata. Hindi ba't si Mila, anak ni Aling Sioning, ay hindi pa nasasaling ng dilim? Mungkahi ni Padre Amado. Oo, pero kapag kinuha natin ang kanyang luha, madadawit siya sa giyerang ito. Hindi na siya magiging ordinaryong bata. Hindi na ordinaryo ang baryong ito, Ramon. Lahat tayo'y nasa panganib. Mas mabuti nang magamit ang kanyang inosenteng puso para iligtas ang karamihan. Masakit man, ay tinanggap ni Ramon ang pasya. Kinabukasan, sa gitna ng palengke, habang nagkukunwaring baliw si Ramon at kinugulo ang mga nagtitinda, lumapit siya kay Mila, sabay tinapik sa balikat. "Hoy bata, may ipapakita ako." Itinapat niya ang maliit na salamin ng liwanag sa bata. Doon niya nakita, ang kalinisan ng puso ni Mila ay tulad ng liwanag ng araw. Isang bihirang biyaya sa lugar na puno ng anino. Sa isang iglap, ibinulalas niya ang paningin ng hinaharap. Isang orasyong nagpapakita ng isang posibleng kinabukasan. Ang nakita ni Mila, ang kanyang ina, duguan, nakabitin sa punong santol. Agad siyang napaiyak. Sinalo ni Ramon ang luha sa isang maliit na garapon. Sa huling gabi bago ang pulang buwan, si Ramon ay naupo sa gitna ng punso. Hubad ang dibdib, habang si Padre Amado ay nagdarasal mula sa aklat ni San Benito. Gamit ang abo ng baging na itim, nilagyan ni Ramon ng mga banal na marka ang kanyang katawan. Mga simbolo ng liwanag, orasyon, at panlaban sa sumpa ng kadiliman. Sa kanyang dibdib, tatsulok na may mata sa gitna simbolo ng liwanag ng Diyos. Sa kanyang likod, bilog na may mga bituin simbolo ng proteksyon sa lahat ng direksyon. At sa kanyang noo, krus na may sanga simbolo ng buhay na hindi dapat kitlin ng mga nilalang ng dilim. Kapag nalaglag ang unang dugo ng gabi ng pulang buwan, magsisimula ang giyera, babala ni Padre Amado. Sa hating gabi, pumunta si Ramon mag-isa sa altar ng simbahan. Paglapit niya sa harap ng krus, biglang nagsara ang mga pintuan. Ang hangin ay bumigat. At mula sa dilim ng altar, isang boses ang bumulong. "Ikaw ang tagapagwasak. Ikaw ang sisira sa kapayapaan ng aming kaharian." "Walang kapayapaan sa gutom at dugo," sagot ni Ramon. At mula sa ilalim ng altar, umangat ang pintuang bakal ng kusa.
lumitaw ang isang kamay. Itim, mahaba ang kuko, nababalot ng sigalbo ng enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Si Satalan ay nagigising na, bulong ni Ramon. Oras na. Gabi na. Sa kalangitan, isang kakaibang kulay ang bumalot sa buwan pula, tila dugo, at ang liwanag nito ay nagbibigay ng malabong anino sa buong baryo. Tahimik ang mga kabahayan. Wala ni isang aso ang tumatahol, walang kuliglig, walang ihip ng hangin. Isang katahimikan na mas nakabibingi pa kaysa sa ingay ng digmaan. Sa baryo, ang mga taga roon ay nagsusuot ng pula at may mga palamuting gawa sa buntot ng manok, balat ng kalabaw at itim na sinulid. May mga sayaw, may mga pag-awit, ngunit lahat ay tila isang palabas lamang, isang masayang kasinungalingang itinatago ang isang madugong seremonya. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Kapitan Fidel na may hawak na baston na tila yari sa sungay ng baka. Sa kanyang tabi, si Aling Rosa, may hawak na bote ng dugo at isang aklat na gawa sa balat ng tao. Sa loob ng isang sirang kamalig, si Ramon ay naghahanda ng kanyang mga gamit. Agimat ng kalasag, mutya ng uling, garapon ng luha ni Mila, punyal na pilak ng itim na kidlat, orasyon ng liwanag na isinulat sa dahon ng saging. Nakasabit sa kanyang leeg ang krus na may ukit na lumang baybayin tagapuksa ng mga nilalang na hindi kayang mabanggit sa araw. Pumasok si Padre Amado. May dalang maliit na kahon. Ibinukas niya ito. Sa loob ay isang panulat na yari sa buto ng santo at isang pergamino. Ito ang orasyon ng pagkatanggal sa selyo ng kadiliman. Ngunit Ramon, kapag binigkas mo ito, hindi ka na makakabalik sa pagiging ordinaryong tao. Isa ka ng ganap na tagapuksa. Matagal na akong wala sa mundong ordinaryo, sagot ni Ramon habang inilalagay ang markadong pulseras sa kanyang kaliwang pulso. Eksaktong 12:00 ng gabi, tumindig ang tatlong pinuno ng kadiliman, Kapitan Fidel, Aling Rosa at si Lando sa gitna ng plaza. Sa harap nila ay ang isang sakong puting telang gumagalaw. Isa itong babae batang dalaga na inilaan bilang alay. Sa ngalan ni Satalan, ama ng gutom, hari ng kadiliman, tanggapin ang dugo ng dalisay na katawang ito. Itinaas ni Aling Rosa ang kanyang patalim at bago niya ito ibaon, pumutok ang hangin. Isang liwanag ang bumalot sa gitna ng plaza. Tumalsik ang mga tao at ang karamihan sa mga aswang ay napaigik sa liwanag. Mula sa usok at alab ng liwanag, lumitaw si Ramon. Tama na, wala nang inosente ang madadamay sa kasakiman ninyo. Sabay bunot ng kanyang punyal na pilak. Nang makita siya ng mga pinuno, biglang nagbago ang anyo nila. Si Fidel, naging dambuhalang nilalang na may ahas sa leeg at pakpak ng paniki. Si Rosa, naging damba ng aswang na may itim na mata at wika ng demonyo. Si Lando, naging kalahating kalabaw, kalahating paniki ang kanyang mga kuko, singhaba ng sundang. Sumugod si Lando kay Ramon, ang mga matay pula, ang hiningay amoy asupre. Tinangkang suntukin si Ramon, ngunit sa bawat pag-atake nito, lumalaban ang agimat ng kalasag. Kumikinang ito at binabalik ang enerhiya ng kalaban. Orasyon ng panlaban, isara mo ang daan, sigaw ni Ramon, sabay bigkas ng dasal. Napaurong si Lando, ngunit bago pa makalayo, sinaksak siya ni Ramon sa dibdib gamit ang punyal ng itim na kidlat. Nang tamaan si Lando, sumabog ang kanyang katawan sa apoy na asul. Isa na lang, bulong ni Ramon. Biglang bumigat ang paligid. Tumingin si Ramon kay Aling Rosa. Hindi pa siya kumikilos, ngunit ang bibig nito ay walang tigil sa pagbulong ng orasyon. Et iliqui tenebris. Biglang nawala sa ulirat si Ramon. Sa kanyang paningin, nasa isang disyertong itim siya, mag-isa, habang may mga nilalang na gumagapang sa kanyang balat. Walang saysay ang liwanag mo, Ramon. Dito ka lang sa amin.
magpakailanman. Ngunit naalala ni Ramon ang luha ni Mila. Pinuksan niya ang garapon at ibinuhos sa kanyang noo. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang ulirat at ang ilusyon ni Aling Rosa ay nawala. Sa ngalan ng liwanag, ikaw ay huhusgahan. Itinaas niya ang orasyon ng liwanag, isinulat sa dahon ng saging. Sumaakin ang apoy ng buhay, hatulan ng nagtatago sa dilim. Liwanag, basagin ang anino. Ang katawan ni Aling Rosa ay biglang nagliyab. Sumigaw siya at unti-unti siyang naging abo. Isang malakas na lindol ang yumanig sa plaza. Sa ilalim ng lupa, mula sa lumang simbahan, sumabog ang selyo. Sa talaan, umangat ang isang dambuhalang nilalang. Mahaba ang katawan, may mga pakpak na kasinlaki ng bangka, at ang balat nito ay parang putik ng hukay. Sino ang nanggugulo sa aking kapistahan? Ang tinig ay parang libu-libong tinig na pinagsama-sama. Lumapit si Ramon. Ako si Ramon, albularyo, anak ng liwanag, ang huling babangon upang wakasan ka. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak ni Ramon ang pergaminong ibinigay ni Padre Amado. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanyang dugo, ang kanyang lahi ay tagapagdala ng sumpang panira ng kadiliman. Sa araw na ito, sa ilalim ng pulang buwan, sinasabi ko ang orasyon ng wakas. Umiiyak ang langit, bumagsak ang apoy, mamatay ang nilikha sa anino, bumalik ka sa hukay na iyong pinanggalingan, sa ngalan ng Diyos na buhay. Isinaksak niya ang punyal sa lupa. Umuga ang mundo. Sumigaw si Satalan. Ang balat nito'y nasusunog, at ang mga nilalang sa paligid ay biglang nanghina. Sa isang iglap, ang buong simbahan ay bumaon sa lupa, at ang pulang buwan ay nabalutan ng ulap. Tahimik. Matapos ang pagguho ng simbahan at pagbaon ng nilalang na si Satalan sa ilalim ng lupa, nagbalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Ngunit hindi ito ang katahimikang tulad ng dati. Ito'y tahimik na may kasamang tanong. Tahimik na may halong sindak. Tahimik na may bakas ng pagkagimbal. Sa gitna ng plaza, nakaluhod si Ramon. Duguan ang kanyang balikat, habol ang hininga. Wala na ang kanyang baston. Wasak na ang kanyang mutya ng uling. Ang pergamino ay abo na lang sa kanyang kamay. Ngunit siya'y buhay. Buhay pa rin si Padre Amado na agad lumapit upang alalayan siya. Natapos mo, ngunit hindi pa ito tapos. Kinabukasan, sa silong ng bahay ni Aling Sioning, tumawag ng pagpupulong si Padre Amado. Ipinatawag ang mga natitirang matatanda, ilang kabataang lalaki, at ang ilang kababaihan na matagal nang may hinala sa gabi. Tahimik silang lahat. Ang ilan may luha sa mata hindi dahil sa galit kay Ramon, kundi dahil sa katotohanang matagal nilang tinatanggihan. Lahat tayo'y naging bahagi ng kasinungalingan, ani ni Padre Amado. Ang pista ng pulang buwan ay matagal nang ginugunita. Akala natin ito'y sagradong tradisyon, pero ito pala'y selebrasyon ng gutom, dugo at kamatayan. Tumayo si Ramon. Hawak ang bandage sa sugatang braso. Ang totoo, marami sa inyo ang nabuhay dahil may mga inosente ring inalay sa gabi ng dilim. May ilan sa inyo ang pinangalagaan pero sa halip na tumutol, pinili ninyong manahimik. Isang matandang lalaki ang biglang nagsalita si Mang Ipe, isang dating mananabas. Totoo ang sinasabi ninyo. Ako'y dati nang nagsususpetsa. Nawawala ang mga dayong namamahay sa atin, mga batang hindi na umuuwi, pero pinili kong lumimot. Hindi pa huli ang lahat, ani ni Ramon, pero simula ngayon, kailangan nating manindigan. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ramon sa lilim ng isang punso, dumating ang isang matandang babae, hindi siya tao, isang diwata na tagapangalaga ng lupa. Ang kanyang balat ay tila liwanag ng buwan at ang kanyang tinig ay gaya ng hampas ng tubig sa sapa.
Ikaw ay nagwagi, Ramon. Pinatigil mo ang paggising ng isa sa pinakamatandang nilalang ng dilim, ngunit may presyo ang liwanag. Alin? Tanong ni Ramon. Anong halaga ang kailangang bayaran? Hindi na muling makakabalik ang iyong kaluluwa sa kapayapaan. Sa bawat paglapit ng pulang buwan, ikaw ay tatawagin ng lupa upang ipaglaban muli ang liwanag. Sa gabi ng kadiliman, ikaw ang magiging liwanag ng mga nawawala. Kung iyon ang kapalit, tatanggapin ko. Iniabot ng diwata ang isang mutyang gawa sa balat ng punso at isang buto ng isang aswang na pinatibay ng dasal ng mga diwata. Ito ang bagong agimat mo, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagprotekta. Nang maglaho ang diwata, pakiramdam ni Ramon ay isa na siyang nilalang na hindi nakabilang sa mga ordinaryong tao. Isa na siyang tagapagbantay. Sa mga araw na sumunod, ilang kabataan ang lumapit kay Ramon. Isa na rito si Mila, ang batang nagbigay ng luha ng kalinisan. Kuya Ramon, tapos na po ba ang masamang gabi? Lumuhod si Ramon sa harap ng bata. Tapos na ang gabing iyon. Pero sa ibang lugar, may iba pang gabi ng takot. Kaya habang may araw pa, dapat ay matutong lumaban ang mga tulad mo. Turuan mo po ako, sabi ni Mila. Gusto kong maging kagaya mo. Tumango si Ramon. Sa kanyang puso may bahagyang pag-asa, ngunit may bigat pa rin ang kanyang isipan. Sa pagdaan ng ilang araw, tila bumalik sa normal ang baryo. Ngunit isang hating gabi, habang binabantayan ni Ramon ang hangganan ng kagubatan, naramdaman niyang may malamig na presensyang lumitaw mula sa likod ng kabundukan. Sa hangin ay may bulong. Hindi mo ako napatay, Ramon. Napalunok siya. Kilala niya ang tinig na iyon. Si Satalan hindi pa lubusang naglaho. Hindi pa rin siya tuluyang nawasak, bagkus ay natulog lang muli. Sa susunod na pulang buwan, magbabalik siya. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo ng San Roque. Sa labas, ang mga tao ay tila naghilom na mula sa takot. Ang mga bata ay muling naglalaro, ang matatanda ay nagbabalik sa pagbibilad ng palay, at si Padre Amado ay nagbabalik serbisyo sa simbahan kahit sira na ang altar. Subalit sa kaloob-looban ng kagubatan, sa isang bahagi ng lupaing di pa nararating ng tao, may mga paggalaw na muli, mga hakbang sa lupa, mga bulong sa dilim, at mga matang nagmamasid. Sa pusod ng kagubatan, isang matandang babae ang nagbubuklat ng isang lumang aklat na itim. May mga pahinang isinulat sa dila ng hayop at tinta ng dugo. Siya ay si Camarga, isang bruha ng kabundukan at dating tagasunod ni Satalan. Bigo sila. Ngunit habang may ihip ng hangin at galit ng gabi, hindi kailanman tuluyang mawawala si Satalan. Sa kanyang harapan, may 3 batang lalaki mga ulila. Kinupkop niya, pinalaki, at pinasaniban ng dilim. Ngayon, sila'y handang maging bagong sandata. Isang madaling araw, si Ramon ay nagising na may hapdi sa kanyang balikat. Pagtingin niya, may itim na marka tila hugis mata, may palamuting bilog sa paligid. Hindi niya iyon nilagay, hindi niya rin iyon nakita dati. Agad siyang tumakbo kay Padre Amado, dala ang kanyang mga gamit. Ito'y babala, ani Padre Amado. Iyan ang sumpang tatak. Kapag lumitaw yan, ibig sabihin ay may bagong puwersang nagbubukas ng lagusan. Aakalain mong nanalo ka na, dagdag pa ni Ramon, pero ang digmaan ay nagsisimula pa lang. Muli nilang binuksan ang aklat ng kalinawan, ang lumang librong naglalaman ng mga orasyon at babala ng mga sinaunang albularyo. Doon nila natagpuan ang bahagi ukol sa ikalawang alon ng kadiliman na ayon sa propesiya lalabas kung sakaling hindi tuluyang masira ang ugat ng demonyo sa ilalim ng lupa. Satalan ay katawan lamang, ngunit ang kanyang ugat ay buhay sa mga paniniwala,
galit at uhaw ng mga tagasunod. Basang-basa ang salita ni Padre Amado. Kinabukasan, may dumaang grupo ng mga lakas kabataan na nangangalap ng basura sa gubat. Ngunit isa sa kanila, si Toto, ay hindi nakabalik. Ang huli raw na nakita sa kanya ay paakyat sa lugar na tinatawag na Puno ng Limang Sanga, isang lugar na iniwasan ng mga matatanda. Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ang katawan ni Toto. Nakasabit sa sanga, nakatawa ngunit walang mata. Sa kanyang dibdib ay may nakaukit. Isa na siya sa amin. Nayanig ang buong baryo. Hindi ito pangkaraniwang pagpaslang, ito'y ritual. Kinagabihan, habang sila'y nagdarasal sa kubol ni Padre Amado, biglang lumamig ang hangin. Umangat ang mga gamit sa altar. Tumalsik ang mga kandila. Sa isang iglap, nawala ang aklat ng kalinawan. Agad sumugod si Ramon sa likod ng simbahan, ngunit huli na. Ang aklat ay dinala ng isang itim na ibon na may pulang mata, isang tagapaghatid ng mensahe ng bagong pinuno. Ilang araw pa ang lumipas. Dumating ang isang babaeng bulag mula sa Karatig Baryo. Habang naglalakad siya sa gitna ng plaza, paulit-ulit ang kanyang bulong. Ang ilaw ay huhupa, ang ilaw ay huhupa, ang mga bata'y huhubog ng bagong anyo. Nilapitan siya ni Ramon. Sino ka? Ako'y dating tagasilong sa ilalim ng punso. Pinapanaginipan ko ang mga hindi ko pa nakikita. At sa aking panaginip, may mukha kang may sungay, ngunit ang mata mo'y umiiyak. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ramon. Ang liwanag ay hindi palaging tama. Minsan, ang liwanag ay nagbubulag. Sa tulong ng isang orasyon mula sa natirang pahina ng Aklat ng Kalinawan, tinawag ni Ramon ang mga espiritu ng mga albularyong nauna sa kanya. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng punso, siya ay nagdasal gamit ang dugong galing sa kanyang palad. Ako, si Ramon de San Mateo, apo ni Apong Mateo, tagapagdala ng apoy at liwanag, ay humihingi ng inyong karunungan. Mula sa kawalan, lumitaw ang 3 anyo. Si Agurang Calino, albularyo ng Bicol. Si Dalimpuan, albularyo ng Zambales, tagapagsanib ng Agimat. At si Nanang Palay, albularyang babae ng Iloilo, tagapagbantay ng mga bagong pinanganak. Ramon, wika ni Agurang Calino, hindi sapat ang panalo sa labanan. Kailangan mong sirain ang ugat ng kadiliman, ang paniniwala sa kapangyarihan ng dugo. Paano? Tanong ni Ramon. Bago mo talunin ang bagong pinuno ng kadiliman, kailangan mong pawiin ang paniniwalang sila'y kailangang katakutan. At iyan ay hindi sa labanan lang, kundi sa pag-alis ng takot sa puso ng mga tao. Sa susunod na gabi ng pulang buwan, isa sa mga bata ang magiging sisidlan ng bagong anyo ni Satalan. At kapag nagkataon, ikaw ay mapipilitang pumatay ng isang inosente. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Ramon si Mila na natutulog sa ilalim ng isang banaba, hindi niya naiwasang isipin, paano kung siya ang mapiling sisidlan? Paano kung ang batang may luha ng kalinisan ay siyang gawing kasangkapan ng dilim? Napakuyo siya ng kamao, nagtalaban ng liwanag at dilim sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw, at muli na namang lumapit ang petsa ng pulang buwan, ngunit ngayong gabi, hindi ito isang simpleng ritual. Ito na ang pangwakas na yugto. Kung mananatiling buhay ang ugat ng dilim, tuluyang malulugmok ang baryo ng San Roque at maaaring maging sentro ito ng panibagong lahi ng mga nilalang na mas malupit kaysa sa mga aswang mga nilalang na tumatahan sa katawan ng inosente. Sa ilalim ng langit na pulang-pula, dumating si Camarga, ang matandang bruha ng kabundukan, kasama ang 3 batang lalaki na hindi na ordinaryo. Sila'y tahimik, ngunit ang mga mata nila ay itim na itim, wala nang balintataw, at ang kanilang balat ay malamig na parang ahas. Sa gitna nila ay isang batang babae, si Mila. Nang makita ito ni Ramon, para siyang tinusok sa dibdib. Lumulutang ang katawan ng bata,
tila nakatulog, ngunit ang aura nito ay may liwanag na humahalo sa dilim. Huli na Ramon, bulong ni Camarga. Ang pinakabanal ay siyang perpektong sisidlan. Si Mila ang magiging bagong katawan ni Satalan. Sa tulong ng ritual na isinulat sa dila ng kambing, binigkas ni Camarga ang orasyon ng pagsasanib. Sa ngalan ng gutom, sa ngalan ng uhaw, sa ngalan ng liwanag na sinunog pumasok ka sa katawan ng dalisay. Nagsimulang manginig ang lupa, umikot ang hangin. Ang katawan ni Mila ay biglang nagtaas ng 2 kamay at mula sa lupa may mga ugat ng itim na apoy na gumapang sa paligid. Subalit bago tuluyang makumpleto ang ritual, pumasok sa gitna si Ramon. Hawak ang kanyang bagong agimat ng punso at ang buto ng aswang na dasal ng diwata. "Mila!" sigaw ni Ramon. "Kung naririnig mo pa ako, labanan mo ang kadiliman." Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay parang may apoy sa lupa. Ang hangin ay sumusuntok sa kanyang balat. "Gamitin mo ang luha mong dati mong ibinigay, hindi ikaw ang dilim." Sa kanyang kamay, muling lumitaw ang huling patak ng luha ni Mila, ang kaisa-isang natira sa garapon. Ibinuga niya ito sa hangin, kasabay ng orasyong pinakamatagal niyang inaral mula kay Apong Mateo. Liwanag ng pusong walang galit, buksan ang mata ng nakakulong, kisingin ang loob ng dalisay at pawiin ang aninong huwad. Isang liwanag ang sumabog mula sa gitna ng katawan ni Mila. Sa isang iglap, ang mga ugat ng dilim ay nasunog. Ang 3 batang lalaking kasamahan ni Camarga ay bumagsak, nawalan ng malay, at ang kanilang mga mata ay muling nagkaroon ng kulay. Si Camarga naman ay napaatras, napahiyaw. Hindi! Hindi ito ang inaasahan naming bagong mundo. Hindi kayo ang dapat na manalo." Sa huling sandali, tinutok ni Ramon ang buto ng aswang na pinabanal at winika. "Sa ngalan ng mga hindi na nagbalik, sa ngalan ng mga isinakripisyo, ikaw ay huhusgahan." Ibinato niya ang buto sa katawan ni Camarga. Pumutok ang katawan ng matanda sa liwanag at ang kanyang alikabok ay inanod ng hangin ng gabi. Bumalik ang katahimikan. Ang buwan ay unti-unting naging puti muli. Si Mila ay nahulog sa lupa, ngunit agad na sinalo ni Ramon. Hiningan niya ito ng dasal at ilang minuto lang muling bumuka ang mga mata ng bata. "Kuya Ramon, natulog ako. May masamang panaginip pero narinig kita." Napaiyak si Ramon. Lumipas ang mga linggo at naging tahimik na muli ang baryo. Ngunit sa puso ni Ramon, alam niyang ang kapayapaang ito ay pansamantala. Hindi lahat ng dilim ay nagwawakas. Ang ilan ay lumilipat lamang na anyo ng lugar ng panahon. Naglakad siya palayo sa baryo, suot ang kanyang lumang bag, dala ang bagong agimat. Iniwan niya ang isang sulat kay Padre Amado. "Kung darating man ang susunod na pulang buwan sa ibang baryo, hayaan mong ako ang sumalubong dito. Hindi lahat ng baliw ay sira ang ulo. Minsan, sila lang ang kaisa-isang taong handang magsalita ng katotohanan." Ramon de San Mateo. Sa malayong bayan ng Santa Ines, may isang batang babae na nakatayo sa ilalim ng ulan. Nakatingala siya sa langit habang hawak ang laruang sungay na yari sa kahoy. Sa tabi niya, may matandang lalaki na nginingitian siya puting buhok, may pilat sa kaliwang mata. "Ihanda mo ang sarili mo, bata," wika nito. "Ako po ba ang susunod?" tanong ng bata. Tumango ang matanda. "Oo, pero wag kang matakot, sapagkat sa bawat dilim may isang baliw na magliligtas sa iyo." Wakas,